We are on Module 2. And our topic is modeling data in the organization. Okay? And particularly class, we will be discussing entity relationship diagram. Ngayon, kung maalala ninyo during your computer programming 1, tinuruan kayo mag-flowchart. And why is that so? It is because, syempre, uh, we wanted to document things and to formulate our logic. Okay. Ngayon, katulad ng sabi ko, bakit afterwards hindi na kayo nagpo-flowchart? Okay? And kadalasan, yung mga machine problem nyo, nirerekta nyo na agad into programming code without doing the flowchart first. The thing here, most probably, iniisip nyo, it's a tedious thing to do. Because because the problem is simple and it can be coded right away, which is correct. Tama naman kayo doon. Why would you exert effort into drawing something na alam nyo na yung gagawin nyo, di ba? Pero syempre sa simula, no? Kaya tinuro yan is for you to enhance also your understanding about the semantics of the programming language that you're using. Paano gumagana ang loop visually, paano gumagana sequentially yung program natin, no? And the direction of the logic of your program. Okay? And so, hindi dahil sa walang gamit yon. Okay? Because there will come a time that the problems that will be given to you, okay, is not enough for you mentally, no? It's not, you cannot hold on to some logic anymore, holding it at the top of your head only. Most probably, you would miss something. Like, in a very complex operation, in a very complex system, no? Sometimes, malilito kayo, no? Saan na nga ba pupunta to? Paano nga pala ang approach na ginawa dito? So you have to aid your mental capacity with some diagrams. Saan ba kayo nakakita na yung bago ginawa ang bahay, no? Yung buong bahay, nasa isip lang kung ano yung itsura ng bahay, okay? At yung technical specifications ng bahay sa loob. 'Di ba? 'Di ba may blueprint? Oh, bakit? Kasi hindi natin kaya i-store mentally kung ano talaga yung magiging itsura ng bahay natin because of its complex structure and the size of the house. So the diagram supports you mentally and the diagram supports you in terms of the design so that you could see the overview of what you are doing. Yun yung flowchart, right? Yun yung ginagawa ng flowchart natin. And napaka-importante yan, class. In terms of documentation, huwag niyong kakalimutan. Okay? When you are talking about data, ganun din kasi. Ang counterpart ng flowchart, when you're talking about logic and programming, is, yung flowchart. But when you are talking about data modeling, when you're talking about itong database na pinag-aaralan natin, there is a separate diagram for that. And it's for the same reason. Because when you're dealing with large amounts of business rules already, with the enormous business processes na you have to comprehend and store data with it, ang dami, no? And you have to map this particularly and represent this in a computing manner, that in a manner that can be computed. Paano? Flowchart is logic. How about data? Dito na ngayon papasok ang entity relationship diagram. Okay? So naintindihan ba, class, yung sinasabi ko? Are you guys with me, no? For the first few minutes of the class. And so our objective,
yung objective natin for this particular module, ito kaya ako napagod kanina, is to, of course, you have to bear with me, we have to define some terms, understand the importance of data modeling, write good names and definition for entities, relationships, and attributes, distinguish unary, binary, and ternary relationships, model different types of attributes, entities, relationship, and cardinalities, draw ER diagrams, and convert many-to-many relationship to associative entities. There are a lot of terms here in our objectives, and I understand na ano ba tong mga terms na to, no? And yeah, maybe we could start already diving in, with these different terminologies. Okay? So, moving forward with this one, let's start with data definition. Siyempre, ano nga ba yung isa-save natin sa program natin, no? Yung sa system natin, edi data. So we have to define our data. And when we say data definition, no? We wanted an explanation of a term or fact. Okay? Siyempre, paano natin malalaman para saan yun? Di ba? If we do not know how to, explain, no? Or extract it. No? Kung ano man yung gusto nating i-save na data sa hard drive natin. So, a term is a word or phrase with specific meaning. And a fact is association between two or more terms. Kaya, the term here, no, we are trying to extract this what we call entity. No? That's the term that we are referring to. And the fact is that the entities that we have extracted, has a relationship with one another. Kaya nga we are creating a system for it eh. Okay? So, syempre, we have several guidelines for defining our data. So, we need a concise description of essential data meaning. Okay? We need a gathered, which is gathered in conjunction with the system requirements. We have to analyze ano ba yung gusto nating gawin sa system natin, And this is accompanied by diagrams, and achieve consensus and iteratively refine. When I say achieve by consensus and iteratively refined, once we have extracted the 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 terms and facts that we need for representing the problem in a system na gagawin natin, we need to have it verified by the stakeholders. Kung sino ba yung ginagawa ng system, na tama ba na naiisip natin na ganito ba ang data na isa-save? Tama ba kasama sila sa system na ginagawa natin? And kung may mga corrections, doon natin binabago, before starting. That's why sinasabi natin na it's iteratively refined. Okay? And so, when we are trying to extract an entity, we give it a name. When we are trying to extract a term, So a good data name, syempre, is related to business, or it might be not technical, or sometimes it's a characteristic also. It's meaningful and self-documenting. It's unique. It's readable. It's composed of words from an approved list. It's repeatable. And it's written in standard syntax. Okay? So, one of the diagrams, as what I have said, na technically, which is involved in terms of, trying to understand how we should form our data, is what we call the entity relationship model construct. Okay? An ER model
Okay? Isipin nyo, counterpart ng flowchart natin is composed of entities, relationships, and attributes. Ano ba yung entities? These are, well, it can be a person, it can be a place, it can be an object, event, or a concept. Ano? And syempre, yung, like, kunyari, napili natin person, no? Napili natin yung person. Ayan. Okay, ito, no? Napili natin yung person. Okay? May mga attributes yan. Ano ba yung nagde-describe sa person? The name, address, telephone number, age. Yun naman yung tinatawag na attribute. Okay? So, they are properties or characteristics of an entity. Ngayon, syempre, when we are talking about system, no? Kunwari, employee, no, which is an entity na determine natin. Tapos member siya ng department, 'di ba? Nagtatrabaho siya. So somehow si employee is related dun sa entity na department kung saan siya nagwo-work. And that is basically yung relationship na sinasabi natin, no? Which is the link between entities. Okay? So, here is a sample diagram. Okay, syempre sa ngayon, hindi pa natin siya naintindihan. Okay? Pero makikita na natin dito yung three constructs na sinabi natin dito. Entities are represented ng naka-square. Okay, they are enclosed in a box. So, gumagawa tayo ng system and ang member dito is supplier, shipment, no, customer, and something like that. Ano? So, si supplier, nagsusupply ng item. Kaya, may relationship sila. Okay, ngayon, yung mga relationship na yan, may mga other parts pa yan, which we will be discussing later on. And this is mandatory 1, mandatory many, optional 1, and meron tayong optional many. Okay, ganun siya, class. Ano? Ganun yung cardinality niya. So, we have this basic ER notation. So, pinag-aaralan na natin. Kumbaga, kung dati, tinuturo sa inyo na itong box para sa process, diamond para sa mga if-else. Ito naman, syempre, meron din sariling notation. Ano? Now, meron tayong entity symbols na tinatawag. So, meron tayong strong, square. Associative, medyo oval. Okay, weak, naka-border. Entity, weak type na entity. Yung attributes naman natin sa loob ng box, nakalista lang doon, no? Kung ano yung mga properties ng entity natin. Okay? Yung characteristics, yung attributes. Ngayon, yung relationship symbol natin, ito yung line. Okay? Pwedeng unary, pwedeng binary, pwedeng ternary. Okay? Yan yung relationship degrees. Okay? And yung relationship cardinality natin, 4 na klase. May mandatory 1, mandatory many, optional 1, and optional many. Okay? So the relationship cardinalities specify how many of each entity type is allowed. Isipin nyo parang ganito lang yan, no? Pag sinabi nating mandatory and optional, and since we are talking about data, mandatory hindi pwedeng mawala. Optional, pwedeng mawala. So, pag may mga website na nagfi-fill out kayo ng form, di ba may mga required fields kayong tinatype na pag sinabit nyo hindi pumapayag kasi required, nakalagay asterisk, no? This is a required field na you need to fill out. Tama ba? Ala, ayun, no? Okay. So, di ba? So, yun yung mandatory. Okay? Yung optional, syempre, pwedeng hindi nyo nalagyan ng laman. Okay?
So, yun yung relationship cardinalities na tinatawag natin. Now, yung relationship degrees specify the number of entity types that are involved. Okay, so syempre sa binary, dalawa, in ternary, more than 2. Okay? So, depending on the literature class na pinag-aaralan ninyo, pwedeng sa ibang school, ibang notation ng gamit, pero dito kasi sa lecture natin, ang ginagamit dito is Barker notation. Merong iba pa may Jordan, no? So, marami, no? So, syempre, different, I mean, different teachings from different schools might have a different notation. Pero sa inyo, Barker notation, yun yung lecture natin. Which are entities are represented by soft boxes, no? And yung name ng entity nasa loob ng soft box. And they are always written in capital letters, something like this. So you have the employee, you have the job, and then you have the department. Okay? So yung once you have the entity, lalagyan nyo na ng laman. Okay? Lalagyan nyo na ng laman. Ano yung laman? That will describe the employee. Isipin nyo, pag nagde-data structures kayo, para kayong gumagawa ng struct. Pero this time, naka-box na lang. Okay? So, kunwari, no? Maggagawa kayo ng records ng employee ng isang department. O, ayan. Ano? So, you have the employee entity. So, may mga notation din yung attributes. Yung mandatory attributes natin na dapat lalagyan talaga pag when we are populating the data already, no, lalagyan na natin ng laman. Si employee, makikita nyo dito na dapat talagang nilalagyan ang first name, last name, hire date, and the salary. That's why asterisk yung notation niya, no? Yung identifier are marked with a hash sign. Ayan, which is the ID. It will uniquely identify ang isang instance ng employee, no? So, maraming employee 'yan, parang kayo, maraming estudyante, pag ginamit yung student number ninyo, okay, ma-identify kayo. Yun yung sinasabi nating ID, no? So, lahat ng ginagawa nating entity, almost all or most of all, kailangan talaga ng identifier para ma-identify kung nasan siya sa loob ng records natin, 'di ba? So, kunwari, tanungin ko kayo, kunwari sa mga sasakyan. Okay, what attribute will uniquely identify that particular vehicle? Anyone? Ayun, no, ang bilis. No? Plate number, yes, correct, no? Tama, tama. Ganon. Ganon, iba na yung iniisip natin ngayon, data na, hindi na logic, di ba? Kung paano natin i-represent yung data. So, plate number, yun yung mag-a-identify talaga nung sasakyan natin, whatever it is. Kasi unique yun walang kapareho yun. Okay? So, that's why you have the sharp symbol for that. Okay? Ngayon, may mga optional. Like, kung ayaw mong ilagay yung birth date mo, di wag, no? Something like that. And ang optional, like for example, dito, commission. Hindi na kailangan ilagay. So, parang just for the sake na pwedeng mo lagyan, pwede ring hindi. And it's marked with a circle under Barker notation. Okay? So, it might be possible with other notation na iba siya. Ano? Now, syempre, when we are talking about data, okay, yung mga data na naiisip natin are also derived from business rules. So, kaya meron kayong data structures. So, for you to be accustomed with this kind of thinking, kasi yung subject nyo talaga dikit-dikit No? It's how you really
parang try to link them all together. And that's why ang prerequisite din ng subject na to is kailangan tapos na kayo sa data structures para maintindihan nyo. And alam nyo yun, how you operate your data depends on the business rules. Yung complexity ng program nyo will depend on business rules. No? So that's why yung data model natin are also tied up with the business rules para malaman natin ano yung optional, para malaman natin ano yung mandatory, okay, para malaman natin kung gaano karami yung cardinality or relationship nila with different entities. So business rules are statements that define or constrain some aspect of the businesses. Okay? Like for example, kailangan hanggang 18 units ka lang, no? Ang enrollment mo, hindi ka pwede mag-overload ng units, pag mga ganon. No, yung mga ganong rules ba? So, syempre, they are derived from policies, procedures, events, and functions. They assert a business structure, no? They control and influence the business behavior and are expressed in terms familiar to the end users. And business rules, hindi lang data iniisip natin because business rules shapes also yung data na iniisip natin. Why is that so? Because yung mga data natin, ilalagay natin sa DBMS. I-automate natin yung business rules nila. And that's why we have to map our data against the business rule. So a good business rule is declarative. It should be what, not how. Paano mo gagawin to? No? So it's something like an implementation already. It's precise, it's atomic, no? Yun ang ibig sabihin ng atomic when it comes to data, ano? It's one statement, hindi siya parang atomic bomb na sumasabog. So consistent, no? Expressible, no? Distinct and business oriented, which is understood by business people. So moving forward, by describing the relationship of entities and attributes, sir, bakit ba natin kailangan lagyan ng attributes? Syempre, para magkaroon tayo ng instance, no? Parang ganito. Meron kayong struct, no? And then person, 'di ba ginagawa niyan? Nangyayari ganyan, no? Then you have integer A, integer age, then you have a string name. Pag ginawa mo 'yan, you only declared the entity and attributes. Ano? Pero hindi mo magagamit. 'Di ba sa program natin? Kasi bakit di mo magagamit? Kasi hindi ka pa nag-declare ng variable for that, which is struct person, okay, P, 'di ba? Sa programming nyo. So yung P ngayon, yun na yung gagamitin mo na sa program mo, the p.age is equal to 21. Ayan, p.age is equal to Reginald Cheng, no? And so, that's the purpose also, okay, of defining entities and attributes so that you could have an instance of that entity in your database. Okay? So in our case here, notice, no? An entity is a person, a place, an object, as what we have said. An entity type, which is an employee, no, is a collection of entities that share a common property or characteristics. You have the entity instance. Ito, makikita nyo. Like, for our employee, no, we have two instances. So we have an employee, which is Mr. Santos and Miss Rivera. No? Sila yung dalawang instances ng entities natin. And this is very, straightforward to understand when we are talking about instance. Ibig sabihin, isang existing record, okay, of that particular
entity na meron ka. Okay? So, ayan. Ano? So, as what we have said, no? Entity is a person, a place, or an object, or a concept. Pwede ring abstract yan, no? You have the entity type, a collection of entities, and an entity instance, which is a single occurrence of an entity type. Ayan. So, take a closer look on the entity type and entity instances. Ano? We have here an employee entity and we have two instances of that particular entity. Ano? So, this is an entity type employee with two instances. Now, ngayon, merong sinasabi ditong example of inappropriate entities. Okay? Like, dito, ang interpretation ko dito sa class, okay? Ang interpretation ko dito sa diagram na to is that there are some entities na parang overly done. Alam niyo 'yun. Something like when we are talking about a specific account and expense lang ang pinag-uusapan. Ano? This is inappropriate already, expense report. You know why? Because through the account, you can this is something that is being programmed eh. So this is something that is dynamic. Nag-iiba yan based on the output that we have here. No, nag-iiba siya based on the expenses na nilagay natin. So hindi siya dapat sinesave. Okay? Dapat ano siya? Ano, something like kino-compute or ang term nila is dinederive. Okay? So yan dapat siya. Ano? So hindi siya sinesave. So dapat wala siya diyan. Okay, minsan na overly done natin yung mga entities. Yun lang naman yung sinasabi dito. Okay, that their expense report here is technically redundant. Okay? But did you get the idea, class? Kunyari, yung class list, kailangan ko pa bang i-save yon yung class list? Hindi na. Kasi malalaman ko kung sino yung mga naka-enroll sa subject na to, okay, by querying, okay, by programming kung sino lahat naka-enroll sa CS0070 na particular sa section nyo. Okay, kukunin ko lang yung data. Pero hindi ko na kailangan i-save mismo yung yung report na yun. Okay? Yeah. So, do you understand, class? Are you still with me? Naintindihan niyo ba yung part na yon? Yan, yung part na sinasabi ko na na expense report. Kumbaga kasi papel 'to eh. Gene-generate dapat 'yan, eh. Hindi naman sinesave. Alam niyo 'yon? So, yeah, those are some of example of inappropriate entities. Pero syempre as you go along, minsan kasi hindi mo maiwasan eh dahil bago pa lang kayo nagde-design ng ng entity relationship data model natin. Eh di syempre, may mga nangyayari na may mga inappropriate entities kayo, no? So, sa entities natin, meron tayong tinatawag na strong entity, weak entity, and identifying relationship. Okay? So, when we say strong entity, it exists independently of other types and has its own unique identifier. Pag sinabi nating weak entity, okay, dependent siya on a strong entity. Kaya nga weak eh. Kasi dependent siya, no? It cannot exist on its own. And it does not have a unique identifier. And ito yung box na may double border. And identifying relationship links strong entities, no, to weak entities. So here is an example, So we have a strong entity which can stand on its own.
Okay, bakit? Siyempre, using the employee ID, I can determine sinong employee ka. 'Di ba? Kasi unique yan eh. Okay. Sa employee, may mga dependents ka. Like for example, ako, I am an employee, may mga anak ako. So yung mga anak ko, let's say for example, they are dependent and nasa record, nasa entity sila ng dependent. Pero bakit siya weak? Because you need to associate it. You cannot determine the dependent alone by just the dependent name. Okay? This is just a partial identifier. Okay, bakit weak? You have to associate the dependent kung kaninong employee siya. Right? Otherwise, wala eh. You cannot extract further information from that dependent. Aba, kanino bang dependent to? Hindi naman siya naka-associate sa employee. Oh, that's why it's a weak entity. It needs another entity, okay, for it to be uniquely identified. Kung kanino bang dependent yung nakalagay dyan sa data na yan. Okay? So, did you get the idea of a strong and weak? Malakas at mahina, no? Na kailangan kita, no? Para makumpleto ang information ko. Something like that, no? Hindi ko kaya mag-isa. Oh, 'di ba? Ganun lang 'yon. So anyway, when we are talking about attributes, 'di ba? Syempre, this is a property or characteristic of an entity relationship type, no? And how do we name our attributes? So name should be no, singular noun or noun phrase. So let me just tawag dito. Settings, meeting options, sarado ko na yung ano natin ha para alam ko sino yung papasok na late. Yan. Sinara ko lang. And paano ba tayo naglalagay ng attributes? Eh di syempre, ano, the name should be a singular noun or noun phrase. The name should be unique, no? Name should follow a standard format. Pero syempre depende sa ano to ha, depende sa notation. Okay? So may mga format din siya. And tawag dito, dadaanan din naman natin mamaya yan. We have similar attributes of different entity types, no? Should use the same qualifiers and classes. Okay? So, moving forward, no, when we are defining attributes, we state what the attribute is and possibly why it is important. Make it clear what is and is not included in the attribute's value. Include aliases, state source of values. You have to identify the required versus optional, state minimum and maximum number of occurrence, and indicate relationship with other attributes. Di ba, pinag-aaralan natin last time yung metadata? Yun yung sinasabi ko dito. And in very detailed manner. Anyway, itong how we define attributes class, you will be encountering this when you are defining your entities already, no? Doon sa loob ng DBMS. Ay, ito pala yung sinasabi ni sir na defining attributes. Like, minimum and maximum number of occurrences. Something like that, no? Na ini-state natin. Kunwari, maximum dapat ng naka-enroll sa course is 40. So ilalagay natin dito dapat na 40 lang. Ano? Yung instances na pwede meron yung ano natin, yung records natin. Or 40 yung maximum ng count ng total number of enrollees, no? Dito sa ano natin, sa entity natin or sa table, no? And when we're talking about attributes, ito yung sinasabi natin dito. Ano ba yung attributes na to? Ito, yung nakikita nyo. Yung employee name, employee ID, first name, middle initial, last name, birth. Yan yung mga attribute na sinasabi ko, no? And merong classification yan. May required versus optional na attribute. Merong simple and composite na attribute. Merong single value and multi-value attribute. Merong stored versus derived attribute, and meron tayong identifier attributes na tinatawag. Okay? And ano ba yan? No?
required versus optional attributes. Okay. So itong class natin, itong required versus optional attributes, very self-explanatory. So looking at this one, no, when you say required, by the term itself, required, no, do I need to explain what is required? Diba? It's a must-have value. And pag sinabi mong optional, it may not have a value for every entity. Like for example, nag-fill out tayo ng form sa web. O dapat lalagay mo yung required ka na lagay mo yung student ID mo, student name, address, city, state, and zip code. Pag hindi mo masasubmit yan, yung form mo. O, di ba? No? So, yan yon, no? Ito naman yung sa attribute natin, class. Makikita nyo, maximum of 10 characters, maximum of 40 characters, nilalagay mo na. So, ito yung sinasabi nating state, min, max. Yung mga ganyan. No? Ni-state mo rin dyan. Anong itsura ba niyan? Character. Ayan, character. Okay? Yung major mo, ano ba yung specialization mo sa BS, sa bachelor's mo? Optional lang yan. Pwede nating hindi sabihin. Hindi tayo required na i-fill out doon sa form. So, yun yung optional na ilalagay mo. No? So, naintindihan ba? Yung required versus optional. No? Ayan. And meron tayong composite attribute. No? When we say composite attribute, it's an attribute that has meaningful component parts. Okay? So, kunwari, attribute is employee address. It's a composite attribute pag sinabi mong composite address. Composite attribute pag sinabi mong employee address. Because the employee address can still be broken into detailed parts like street address, city state, postal code, and etc. No? So, in good practice, we tend to shy away from composite attributes, no, depending on the situation. Okay, because it allows us to further simplify our logic. Okay? So, tingnan nyo isipin natin. Example, tanungin ko kayo. Okay. Yung student number natin na ginagamit sa nasa ID nyo, ano sa tingin nyo? Is it simple or composite attribute? Ano sa tingin nyo? Anyone? Tingnan natin. So, composite. Oh, very good, no? And yes, composite, no? Pero wala bang sasagot ng simple? Anyone? Mukhang wala. Walang no? Simple, meron ba? Tingin nyo, may simple ba sa inyo? Wala bang simple sa inyo? Literally, no? So, anyone, wala bang simple? Okay. So, let's now try to, no? Let's now try to analyze. Ano tong no? Tawag dito. Kung composite ba siya o simple. So, tingin ko, para sa nagsabi na na composite siya. Bakit? Bakit yung naisip na composite? Bakit? Bakit? Bakit niya naisip na composite? Wala. Siyempre may naisip kayo, kaya nasabi niyong composite.
Ano yung unang pumasok sa isip nyo? Important and meaningful components, yes. Any other uh, ano ideas, no? Ano yung year of enrollment and pang ilan po kayo nag-enroll? Ayun, no? Dali mo. So, tama. Yun, no? It's because, yung attribute nating student number, bakit siya naging composite? Kasi, ah, mapapansin nyo, kunwari, 2024, year yan eh. So, ibig sabihin, yung sa succeeding, like 1, 2, 3, 2, 3, 4, most probably, yan yung pang-ilan ka na nag-enroll on that particular school year. Diba? So, your attribute, no, is composed of two things. Kaya, yung student ID natin is composite. Okay? Ngayon, malalaman mo, no, kung simple ang isang attribute. Kunwari, kung student number nyo, tuloy-tuloy lang. 001 ka, ikaw 00002. Kasi ito, wala namang meaning to eh. Sequential number lang to eh. 003. Like yung mga ginagamit sa resibo, ganun. Yung receipt number, 004, and so on and so forth. No? Yan yung simple. Kasi wala namang meaning yan. Pero yung student number nyo, merong meaningful component parts. Okay? So, ayan, no? At least alam na natin yung tawag dito, yung sinasabi nating simple versus component. Meron din tayong tinatawag na multivalued and derived components. Pag sinabi nating multivalued, di ba sa mga web forms natin, select all that interest you. Yung mga ganung sagutan di ba? Sa yung i-check box mo sa mga survey, select all that interest you, something like that. Or hobbies, select your different hobbies, so sineselect mo. So much like an employee, it can have more than one skill. So meron kang multi-valued attribute. Okay? Meron din namang derived attribute. Okay, years employed. Bakit derive? Hindi mo na siya nilalagyan ng value. Kasi ma-derive mo yan, mako-compute mo, di date year, current year, tapos current year employed. Di ba? So, isa-subtract mo lang, di ba? Yun na yung years employed natin. So, that's why it's derived. It's calculated. Yung attribute na nilagay mo can be calculated. And that's the derived attribute, no? And that's why it is important pag may mga attributes na tayo na naiisip, no? Is you have to select one of the attribute as an identifier para ma-target mo yung instance. Kunyari, para ma-target mo yung instance ng car na sinasabi natin using the plate number. Okay? You need an identifier for that, which is the plate number. So, in a database, this is what you call the key. Okay? The identifier is the key, which is an attribute, okay? Or pwedeng combination of attributes, para ma-determine mo na siya yung unique, no? That uniquely identifies individual instances of an entity type. Okay? Now, syempre, you have to look into how you specify your key or identifier para sa instance na yon. Ang gusto mo ba, simple lang or composite? 'Di ba? Katulad ng student number natin, pwede namang ganoon. Now, we have a candidate identifier na tinatawag, no? Which is an attribute that could be a key and satisfies the requirement for being identifier.
So that's what we call a candidate identifier. So what are the criterias? Siyempre, you choose an identifier that will not change in value. Parang student number nyo. Hindi naman magbabago yan all throughout. O on your lifetime also. Hindi na nagbabago yan. No? In your lifetime. No? So, the criteria for that is that it's not optional. So that's why it cannot be null. And you know what null is in programming? It has no value. Diba? When you say null. So avoid intelligent identifiers containing locations or people that might change. Kaya nga dapat will not change in value, no? So sasabihin sa atin, no, avoid intelligent identifiers. And substitute new simple keys for long composite keys. If you find that your identifier or your composite attribute is quite long kasi maraming ibig sabihin yung number na yon, ano, you might want to substitute news or simple keys for that. No? You try to simplify it as much as possible. So in our case here, we have a student ID, no? As an example. Pero yung student ID niya dito, simple ang kanyang category. Siguro depending on the nature of the school, no? On the business process of the school, pwedeng ang student ID dito is sequential. Ano kaya niya nasabi na simple lang. Pero look, meron ding flight ID which is a composite attribute. So this is something like the combination of the flight number and the current date today. Yun yung mga technique to make it unique. So kunwari, ang flight number mo is 1005 and the date today is 9/10/24. O, ayan. So ito yung key na gagamitin mo to uniquely identify your flight. O, ganyan ang mag-design ng attribute ng key para sa mga records natin. So, kailangan nahanapan nyo ng paraan parate, no? It's either simple lang, sequential lang yung dating, 01, 02, yung dating ng flight natin, 03, no? Or, it's more meaningful yung identifier natin. Bakit? Para saan yung more meaningful? Pag binigay mo yung flight ID mo sa isang parang staff ng airlines, ay, sir, flight 1005 ka. O, di ba? O, alam na niya agad, no? Kasi composite yung ano. Yun naman yung advantage nun, no? So, that's basically it, no? So, when we are modeling relationship, no? Meron tayong tinatawag na relationship types and relationship instances, no? So, the relationship type is modeled as lines between entity types. Ito. So, if I have a student and a course relationship kung saan ako naka-enroll, ayan, ito yung course. May relationship yung entity ko sa course na in-enrollan ko. Okay? So, relationships can have attributes. Okay? Kung merong attributes, bawat box like name, address, telephone number, ito, course code, description, itong mismong line, meron siyang attributes. Okay? Yung parang that will determine the type of relationship. So, may mga laman din yan. Hindi siya simple line lang. So, two entities can have more than one type of relationship between them. And meron din tayong tinatawag na associative entity or the combination of a relationship and an entity which you will know later on. Okay? So, look at this, no? The relationship type. Okay. Employee and the course. Ayan. So, sabihin natin, palitan natin yung name ng employee here. Mas nakakalito eh. No? Professor and the course. So, meron tayong tawag dito, entity. Mas okay na ano yun eh. Entity name dito is professor. Okay, professor and the course.
So pag nag-analyze tayo ng relationship class, mamaya ko na ituturo sa inyo. So, isang professor, pwede ako magturo ng different courses, tama? No? So, that's why many. Okay? Papunta dito sa right, no? Many. Okay? Concentrate ako sa course. Ito bang CS007, CS0021 ba? Ano ba yung course natin? Yeah. Ayun, no? CS0020. Pwede ba siyang ituro ng iba't ibang professor? Okay? Yes, no? So that's why many rin. Kaya naging many to many ang relationship. Did you get the idea nung relationship? Ganyan kasi yung gagawin nyo sa entity relationship diagram. Now, relationship instances, ito naman, sinasabi niya dito, na each line represents an instance, no, of the complete relationship type. Okay, so ang sinasabi dito, no, like si Chen, isang instances to, diagram. Nagtuturo siya ng C++ lang in Java. Si Melton, nagtuturo siya ng C++, COBOL, and Perl, isang section ng Java ng C++, COBOL, and Perl. Si Richie, dahil maraming dotted lines, so sabi niya, si Richie, maraming tinuturo ang section ng Perl. Si Selco, maraming tinuturuan na section ng Java. Si Gosling, maraming tinuturuan na section ng Java, di hamak, kesa kay Selco. Kasi mas pino na yung niya No? And Gosling, maraming tinuturuan SQL na subject. No? And that's relationship instances. So, ilang instance, no, meron si Selco ng ganong course. Yung solid line dito, isa lang. Pero hindi nyo naman gagamitin to Pero just in case na may makita kayong diagram na relationship instances, no, you would be able to interpret ano yung ibig sabihin nun. So, meron tayong tinatawag na degree of relationship. So, meron tayong tinatawag na unary relationship, binary relationship, and ternary relationship. Okay? So, it goes by the term. Unary, mag-isa lang siya. Binary, parehas may katuwang, para doon sa relationship na sinasabi natin. Ternary, no? Parang 3 or more. Ayan, no? Ganon, no? Ternary relationship para doon sa sinasabi nating relationship. So, yun nga, no? When you say unary, one entity related to another of the same type. Two entities related to each other. And ternary, So, 3 relationship, no? So, buti na lang, may example dito, no? Hindi na ako pinag-isip, no? So, we have here one-to-one. So, something like, one person is married to another person. One-to-one relationship lang yon. Okay? Well, syempre, depending on the religion, you know why naman, no? But let's say, for example, by law, kasi, no, Philippine law, one-to-one, no? So, yun yung relationship niya. And syempre, like, tingnan nyo to, no? One to many relationship. This is also a unary relationship. One employee, kung ako yung boss, I am also managing several employees. But I'm an employee too. Parehas lang kami. But yun lang, iba lang yung status ko. But I also manage employees. One-to-one. One team stands after another team. So, kunyari, finals na, no? Hindi finals na. So, isa-isa na lang maglalaban.
Hindi katulad ng semifinals or elimination round. One team, kalaban, many team. Okay? Pero pagdating sa finals, 1:1 na lang. One team against another team. Yon, yung battle for the first place. Okay? So, those are unary relationship. Binary relationship is something like this. It consists of two entities. Okay? One employee, isang parking space lang para sa'yo. Pero syempre, depending on the privilege, malay ko ba naman kung ikaw yung president ng company, tatlo yung ginagamit mong sasakyan, no? So, but still, no, you are assigned, no, on a parking space, no? Those are binary relationship. Okay, whatever, kahit ilan pa yan, naka-associate ka sa isang parking space. Student to course, syempre, that's a many to many, no? That's the cardinality. And one to many, one product line, okay? Multiple products. Kunwari, isang product line, school supplies. Meron kang starter pack. Starter pack, school starter pack. O yan. Yung product na yon may lamang ballpen, lapis, at papel. O, yan. No? School starter pack. Okay? So, yun, no? So, those are some of the examples for binary relationship. Sa ternary relationship naman, medyo, ano to, no? Medyo tawag dito. Paano nga ba to? Ano, minsan pinapahirapan din tayo, pero let me give you an example. Ito kasi, for example, vendor X supplies part C to warehouse Y with a shipping mode of a next day air and a unit cost of $5. So that's why may shipping mode unit cost siya. Medyo mahirap intindihin. Sabihin na lang natin ganito. Okay, makinig mabuti. Meron tayong supplier ng ballpen. Okay? Supplier ng ballpen. Actually, hindi lang ballpen, mga yellow pad, at iba pa. Okay? And so, meron silang product. Ano? Product. So, pwedeng yung product na yon, yung ballpen, binebenta din ng ibang supplier, 'di ba? Ngayon, syempre, parang Shopee, itong supplier na to, okay, nagbibigay ng promo. Alam niyo yun? Na sa ganitong buwan, March or August, merong shipping promo. No, yung no shipping fee. Alam niyo yun, di ba? Sa mga Shopee, ganyan, Lazada. No shipping fee. And so, yung para doon, no? Yung particular item na yun, yung shipping details, okay? You technically needed that to monitor ano yung mga items na pinadala mo doon sa sa product na yon na naka-promo. Okay? On that particular month. Okay? So nandito yung syempre yung shipping na yon nandito sa yung unit cost. Kung free shipping ba siya o ano, no? So yung mode, kunyari mode ng shipping kung free ba siya or hindi, no? So meron kang shipping mode. So did you get the idea na kailangan mo pa ng ng isang member na shipping mode, no? Or shipping entity. Okay? Kasi kung hindi mo mare-record kung yung item na ballpen na binenta mo, okay, on that particular month na pinadala mo doon sa customer. Okay? Okay. Tawag dito, na-applyan mo ng shipping fee na libre.
Okay? So that's why kailangan mo pa ng nasa gitna nila. Okay? To support the details of ano yung mga items na pinadala ng supplier na naka-shipping fee na libre. Are you still with me? Naintindihan ba? Kasi kulang kung supplier and product lang. So kulang siya. Kaya that's why we needed another one, which is a ternary relationship. Did you get the idea? Or do you have any questions ba, class? Oh, we have the same people. What about the others? Oh, ayan. Oh. Okay, sige. And so, let me proceed, Ah, That's why when we are talking about the cardinality of relationship, meron tayong one-to-one, one-to-many, and many-to-many. Paulit-ulit tayo kanina, no? One-to-one, by the term itself, each entity should be related only to one entity. Pag sinabi mong one-to-many, one entity is related to many entity, no? And many-to-many, yung supplier and product. No? Many items are being supplied by the supplier and the product is being supplied by many supplier. That's why meron tayong cardinality constraints na tinatawag. Okay? So it's the number of instances of one entity that can or must be associated with each instance of another entity. So pwedeng minimum cardinality, we can have zero, then optional, or optional, if one or more, or mandatory na sinasabi natin. And then we can have also the maximum cardinality, which is the maximum number. Example ng mandatory cardinalities. Okay? Ano pa ba example dito? Kasi ganito 'yan, class, sa pagkuha ng paggawa ng constraints. Okay? Let's say for example, uh, na naisip natin na yun nga, na si patient related, no, doon sa patient history. Etong diagram sa baba. Yan Sinortcut ko lang PH. Yan yung naisip nating entity. Okay? Susunod nating gagawin, pag nag-analyze tayo ng binary relationship, okay? Pupunta ka lang muna sa isang side. Ganun mag-analyze. Huwag mong i-analyze ng buo agad. Okay? Divide and conquer technique. Analyze first itong left area, no? Left papunta sa right. O, diyan ka muna magsimula. So, yung patient ba nito, no? Yung patient ba kung ako yung hospital, yung patient ba na yon maraming visit dito sa hospital ko, na that's why yung sa patient history. Sa patient. Oo. No? So, 'di ba? So, makikita natin, yes. Makikita natin na yung patient may relationship sa patient history dun sa hospital, and pwede siyang magkaroon ng multiple patient history kasi nag-visit na siya ng twice, thrice, fourth, fifth time, sixth time. So marami na siyang history doon sa hospital. Okay? So napuntahan na-analyze na natin yung cardinality nung papunta sa kanan. Oh. After which, concentrate ka dito sa kaliwa. Ay, sa kanan. Okay? Concentrate ka sa kanan. Isipin mo yung papunta sa patient. Yung patient history na yon na tinutukoy mo ba, tungkol sa, kunyari, yung isang history tungkol sa iba't ibang patient o tungkol lang sa kanya? 'Di ba?
'Di ba tungkol lang sa isang patient 'yon? So, 1. Okay? So, yun yung ibig sabihin nung vertical, 1. Siyempre tungkol lang sa isang patient yun, eh. Okay? 'Pag nag-visit ka ng hospital, mandatory na gagawan ka ng patient history. Kaya lalagyan niya ng vertical sign dito. Okay? So, yung patient history mo, mandatory na may patient. Kaya lalagyan niya ng vertical. Kaya ganyan ang nangyari sa diagram sa baba. Okay? Yung unang ginawa natin is to establish the cardinality, no? Okay, yung one tsaka many. Yung second step na ginawa natin para ma-determine kung mandatory ba na may patient talaga yung patient history mo, 'di ba? Oh, 'yan yung ano, 'yan yung nakikita natin dito, sa mandatory cardinalities. Ngayon siyempre, no? Siyempre, meron din tayong optional, no? Meron tayong employee, okay? And then meron tayong project, no? So, makikita natin yung isang employee, okay, pwedeng ma-involve, okay, sa different projects. So, lalagyan nating many. Kunyari ako, binigyan ako ng company ko na 2 project, 'di ba? So, pwedeng marami akong project sa isang company. Okay? Ngayon, siyempre, di tapos na natin ma-analyze yung papunta sa kanan. Okay, i-analyze naman natin yung papunta sa kaliwa. Yung project ba na yun, ilang empleyado ang gumagawa sa project na yun? Marami din. That's why many rin dito. Kaya makikita nyo dito, class, lumabas many, tapos many. 'Di ba? Yan yung ibig sabihin ng analysis na yon. Okay. Ngayon, yung employee, pwedeng tambay lang muna ako kasi wala akong dumadating na project eh. So that's why optional na magka-project tayo for the meantime. Okay? Pero oras na may project ka, hindi pwedeng walang tao 'yan. Okay? Kaya kailangan required na may empleyado ka. Kaya nilagyan mo niyan, mandatory. Did you get the idea of mandatory and optional? No? So yung first step, yung bilang. Okay? Yung bilang ng instances. Okay? Yung pangalawang step, yung cardinality, yung lalagyan mo na ng mandatory or optional, yung magkabilaan. Kaya sabi ko sa inyo, ang relationship hindi lang isang linya 'yan. Okay? So dinidescribe mo din. Ano yung linya na 'yon? Okay? Parang yung box, hindi lang box 'yan. Dinidescribe mo ano yung attributes ng box. Ganun siya, no? When it comes to database design. Do you have questions ba? Can you still follow? Kasi ganyan yung ganyan yung gagawin ninyo eh. Pag nag-ano kayo, nag-design na kayo ng database. And sabi ko sa inyo, no, medyo kakaibang approach dito kaysa sa ginagawa nating, alam niyo 'yun, yung mga flowchart and C programming. So we have optional cardinalities, no? A person is married to at most one other person or may not be married at all. Kaya kahit unary relationship, kaya mong i-represent, okay, kung optional or mandatory. Pag nilagyan mo ng isang linya yan dito, no, required ka na meron kang asawa, something like that, no? So that's why we have that kind of notation. So example of multiple relationships, no? Ito, no, multiple. No? Relationship, bakit? Because entities can be related to one another in more than one way, no, depending on the context. Like this one, an employee, okay, is being supervised, no, by an employee also. Okay, that's one relationship there. Okay? So an employee is being managed by the department, and the department, no,
has an employee. So, depending on the context, syempre, you could have multiple relationships, okay, doon sa entities mo. Hindi yung isang linya lang. Because there are, what, no? Yung between two entities here, there are two concepts na that is presented here as a worker and as a manager. Ito rin, as a supervisor, okay, and as a subordinate. So, alam niyo yun. You could have, baka iniisip nyo kasi one line lang, one relationship lang ang ang pwedeng ikabit sa kabila. Pero pwede ring madami. Okay? Depending on the context that you are working on. Like for example, sa professor and courses. Okay? Now, dito, sinasabi niya, okay, merong minimum cardinality. So, which is 2. Okay? So, ang ibig sabihin naman nito, yung course na yon dapat mandatory na merong nagtuturong professor, pero hanggang 2 professor lang. Yun yung mandatory. Okay? Ay, yun yung, sorry, yun yung limit constraint, sorry. Oo, nalito ako. Yun yung limit constraint na 2 lang dapat, no? Ang nagtuturo dapat sa course na yon. Okay, ngayon, kung gusto niyo lagyan dito ng 5, ayan, lagyan niyo dito. Ibig sabihin, yung professor na yon, hanggang 5 subject lang ang pwedeng ituro. Okay? That's basically the constraints. Okay, is 4. Okay? Ngayon, meron tayong tinatawag din na multi-valued attributes which can be represented as relationship, such as this one. Ano? Usually, like the course and the prerequisite, no? The course prerequisite. Because yung prerequisite natin also is a course. Okay, however, this simple attribute here, you could still separate them, no? Kaya that's why multi-valued attributes, ang sinasabi niya, can be represented as relationship rather than, it's an attribute lang. O teka, multiple attributes ang natin. Ang isang attribute dito which is prerequisite. Parang mas mahirap yatang i-program kasi isipin nyo, pag naka-multiple attribute ka, no, hihimay-himayin mo pa yan sa loob ng program mo. What if kung i-program na lang natin siya ng mas madali? So bago pa pumasok sa program natin, ihiwalay na natin. O ganun, no? Yun yung idea. Kesa tayo pang maghiwalay sa loob ng program. Bago pa pumasok sa program natin, hatiin na natin yan, no? So dayain na natin, hatiin na natin. Something like that. Hindi daya 'yon, no? So it's a program, it's a optimization technique na sinasabi natin. And so hiniwalay na natin para hindi na siya maging multi-valued attribute. So yung course ID natin, meron pang isang entity na prerequisite. Na nandoon yung course ID and prerequisite course ID. Okay? Teka, no? Sa employee, yung skills. Yung isang employee, pwedeng maraming skills. Baka pwede na nating ihimay yan. Kasi, paano natin ipoprogram yan? Pag pumasok sa loob ng program natin yan, tsaka pa natin ihimayin sa loob ng logic natin, di ba? Edi hiwalayin na natin yan bago pumasok. Di yun ang ginawa natin. Okay? And how did we do that? Okay? So look, we inserted, no, another entity, okay, that will be able to determine what type of skill, okay, na meron siya. And ano yung itsura niyan? Okay, bakit ganito ang itsura niyan? One to many and many to one instead na single attribute na lang na meron tayo dito. Okay? Pag may ganyan class, ang technique dyan, bibigyan nyo ng example.
Si teacher 0001. Ayan. So, si professor 1. Ayan siya. And then si 00002. Siya si professor 2. 0003. And we have professor 3. Ayan. Yan yung name niya, si P1, P2, P3. Si 001, okay, meron siyang skill, okay, skill code na S001. Kaya niyang gawin yan. Si 001, may skill siya na S002. Si 001, may skill siya na S003. Okay? Si 002 na professor, may skill siya na S003. And si 002 na professor, may skill siya na S002. Ayan. No? Yan yung capabilities niya. Ano ba yung sinasabi mong S001? Ito yung run, no? Kunwari, ano ba yung sinasabi mong S002? Ito yung jump, no? Ano ba yung sinasabi mong S003? Ito yung squat, something like that, no? And so, makikita nyo ang dahilan bakit one to many and many to one yung relationship ng nabuo nating tawag dito entities. Kasi mapapansin ninyo, no? Dito, tingnan nyo mabuti ha. Ilang beses si 001 nakita nyo dito sa possesses na entity? 3, di ba? That's why, ayan, no? 3. Di ba? Many. Okay? Ilang beses nyo nakita si 001 sa kabila, sa papunta sa left? Isa lang, di ba? Isang instance lang. Kaya makikita nyo dito, one to many. Dito kasi, isa lang, oh. Hindi na umuulit yung 001. Puntahan nyo yung kabila. Bakit natin na-associate na si Professor 1 merong running, jumping, and squatting skills? Because meron siyang code na 0, 1, 2, and 3. Okay? So, tingnan natin, papunta sa kanan. Ilang beses nyo nakita si 001 dito? No? Hindi umuulit ang skills dito sa papunta sa kanan. Kaya naging one relationship lang. Si 2, ganun din. Iisa lang. Kaya makikita nyo dito, one ang relationship niya. Okay? So, tingnan nyo dito, yung S002 or S001, ilang beses nyo nakita dito sa kabila? Marami, di ba? Kaya naging many. Ayan. Di ba? And so, that's why you have that kind of setup. Kaya minsan, pag hindi kayo sigurado, ang technique dyan, pag hindi kayo sigurado kung one to many or many to one siya, magbigay kayo ng concrete example. Magbigay kayo ng test. Magbigay kayo ng sample data. Invento nyo lang. No? Possible ba na umulit sa kabila? Pag umulit, ayon, many. Okay? Aside from the first analysis na ginagawa lang natin na ina-analyze lang natin mentally. Ano yung gaano karami papunta sa kaliwa, gaano karami sa papunta sa kanan. Pero at least dito, kitang-kita natin ano yung papunta sa kaliwa, ano yung papunta sa kanan, no? By giving the exact data na iniisip natin. Okay? Naintindihan ba? How we how things are organized, Ayan. And so class, may tinatawag tayong associative entities. Okay? We are nearing the end of the tawag dito lecture already, So an entity has attributes. Alam natin 'yan. And a relationship links entities together. Alam rin natin 'yan, no? So pinapaulit-ulit tayo ng details natin. Now, when should a relationship with attributes instead be an associative entity? All relationships for the associative entity should be many. The associative entity could have meaning independent of other entities. The associative entity preferably has a unique identifier. The associative entity may participate in other relationships.
Ternary relationship should be converted to associative entities. Kaya nyo bang intindihin lahat yan, class? Yung sinasabi dito sa sa mga bullet, naintindihan nyo ba? Wow. Okay, kayang-kaya. Pero actually, kung titingnan mo, tingin ko hindi, no? Tingin ko yung mga terms na nakalagay dito, no? O, tingin ko sa isang basa nyo, no? Medyo complicated. Kasi ang dami niyang sinasabi. Pero let me just summarize these things to you, no? Ang sinasabi diyan, class, no, ang technique, basta nakakita kayo ng many to many, okay? Yun yung associative entities. Pwede niyong basagin. Kasi ang many to many, mahirap i-program yan. And it uses a lot of CPU and algo techniques para nyo mabasag para nyo mabasag sa loob ng program nyo. And yun yung sinasabi dito, no? Sa associative entities. Ito yung mga blah 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 na sinasabi niya. Kaya sinamarize ko na lang. Okay? Kasi ganun din naman Doon din naman papunta yon. Short circuit lang natin. Na pag nakakita ka ng many to many, okay, it's a highly candidate, super highly candidate, no? Na you can introduce an associative, okay, entity. Kailangan ang ma-achieve mo, no? Kailangan ma-achieve mo sa many to many relationship is magiging instead ng many to many, magi-insert ka sa gitna. Okay, and magiging one to many, many to one siya. Yung gitna mo, yun yung many. Yung left and right wings mo, okay, one. Ganun ang mangyayari sa kanya. Okay? So, something like that. Okay? And paano yun, sir? No? Much like what we did earlier. No? And so, with that, let me show you something. Kunwari, punta ako sa pink. No? Para mas maintindihan nyo. Meron tayo dito, class, na student. Okay? And then, meron tayo ditong, sorry. Teka. Ayan. Meron tayong student. Pakinig mabuti, ha? Ayan. And then, meron tayong course. Ayan. Kalimutan ko maglagay ng box. So, maglalagay ako ng course dito. Ayan. And so, ano ba tong relationship natin dito? Let's try to determine. So I have a line here. Let's try to analyze student papunta sa course. Isang student, pwede natin i-enroll. Pwede tayong mag-enroll with different courses. So lalagyan natin siya ng chicken wire Minsan chicken notation ang tawag ko dito kasi nga yung tatlo, many. Okay? So ayan nilagyan ko ng line. Mas maganda siguro kasi yan, ganito na lang, no? May relationship ako sa course, tapos pwede akong mag-enroll sa different courses. Let's now try to analyze the course. Yung course ba na yon isang student lang ba pwede o marami? Di ba marami? O di papunta sa kaliwa, we have many. Okay? So you have many, okay, to many relationship. Pag meron tayong many to many relationship, mahirap i-program yan. So, one strategy is to introduce an associative entity para mabasag. Okay? So, lalagyan mo ngayon dito sa gitna. So, meron kang student. Okay? Meron kang student.
Meron kang course. Okay, meron tayong course. Okay? And meron tayong nasa gitna. That's the associative, ano? And this is basically sabihin natin ano bang magandang itawag dito? Sabihin nating student course. Yan. So a relationship can be represented as well as an entity, no? Kaya ginawa nating associative entity. And so we have here class let's see. Ano ba yung attribute ng student? Sabihin natin you have the student number and then you have the student name. Sa course, you have the course code, okay? And then you have the course description. Nakakasunod pa ba, class? Nakakasunod ba? Okay, good. No? Okay. So magbibigay tayo ng data. Okay, magbibigay tayo Student 001, name is 1. 002 means is Pedro. Okay. 003 is, for example, ako na lang, no? Reggie. And then meron tayong course. Okay. Course natin is C001, database, C002, C++, C003, no? Meron tayong Java. Ayan. Okay. So, dito, ako si 1, no? 001, enrolled ako kay C001. 001, si 1 din. Enrolled din siya sa C++, C002. And then si 001, enrolled din siya kay Java, C003. Si Pedro, enrolled siya kay C001 lang. Pero si Pedro din, no? Si Reggie, 003, okay, enrolled ako sa C002. And then, enrolled din ako, okay, kay C003. Okay, kay Java. So, tingnan nyo yung relationship natin. Bakit ang automatic, pag hinati nyo sa gitna yung many to many, pag automatic, hinati nyo sa gitna si many to many, it would, ano ba yun? Ano yung nangyari? So, it would result to 1, many, instead ng many. No? Ito, many to 1. So, ganyan parati ang basag niyan. Tingnan nyo bakit. Si 001, maraming instances kang nakita dito sa kabila. 'Di ba? Basta automatic marami. May nakita ka sa kabila, many 'yon. Kahit na may isa dito na 002 na isa lang ang in-enroll niya, automatic na 'yon, no? Many relationship basta magkaroon ng multiple instances, no? Kahit isa lang sa kanila. Pero dito, si 001, makikita mo na isang beses lang nag-appear. Kaya makikita mo, 1 to many. Ito, bakit naging many to 1? Kasi dito, isang beses mo lang nakikita si C001, C002, C003. Unique siya. Okay? Pero dito sa gitna, nakikita mo, ang dami mong instances na nakikita si C001, si 3, tsaka si 2. Ayan, no? Paulit-ulit siya dito sa kabila. Kaya naging many papunta doon sa student course. So, naintindihan nyo, class, paano nangyari yung associative? Basta, tandaan nyo, pag merong many to many kayong na-encounter, pag binasag nyo yan, automatic merong nasa gitna. Yung nasa gitna, many agad yon. Sure ball yan. Okay? Tapos yung nasa dalawang left and right wing niya, 1 na lang yon. Ganun parati ang mangyayari sa kanya. Okay? Pag nag-introduce kayo ng associative, no? Associative entity. Okay? Yun yung ibig sabihin niyan. And